Nakatambay noon sa isang maliit na sirang kubo ang batang si Leo, na mapansin niya may tumatakbong batang lalaki. Naghahanap ito na matataguan na tila takot na takot. Napansin niya ng batang lalaki ang kinaroroonan ni Leo. Agad siyang tumakbo papunta sa kubo at nagtago sa likuran ni Leo. Teka, sino ka? Huwag ka nga magtago sa likod ko, ani ni Leo. Sige na, hayaan mo lang muna ako magtago sa likuran mo. May mga humahabol kasi sa akin, pakiusap ng batang lalaki. Dumating nga ang 5 mga binatilyo. May mga dala itong kahoy na pampapalo sana sa batang lalaki. Napagtanto naman ni Leo kung gaano kakomplikado ang sitwasyon nito, ngunit wala siyang kahit anong takot na naramdaman para sa mga bully. Sige, magtago ka sa likod ng kubo, sa gawing damuhan na yon. Haharapin ko mga ito, utos ito sa batang lalaki. Salamat, maamong sagot nito. Kinuha ni Leo ang bakal na singhaba ng braso niya. May tulis ang dulo nito. Isinuksok niya ito sa likuran niya sa garter na short niya. Na makalapit sa kubo ang mga binatilyo ay agad siya nitong tinanong kung napansin nga ba niya ang batang lalaki. Teritoryo ko to. Kilala mo ko, Binoy. Ayoko may kahit na sinong magpupunta rito. Kung nakita ko man siya, itataboy ko lang din. Kayo umalis na kayo. Matapang niyang wika sa mga ito. Wala ka talagang kinatatakutan, Leo. Kahit linman na kaming nasa harapan mo. Palalagpasin kong araw na ito. Kapag nalaman kong tinutulungan mong batang yun, magiging miserable ang bawat araw yung dalawa sa akin. Pagbabanta naman ni Binoy, ang kinikilalang leader sa grupo. Pagkaalis sa mga ito ay tsaka lamang lumabas si Leo sa pinagtataguan nito. Maraming salamat! Ang tapang-tapang mo naman! Ako nga pala si John. Bagong lipat lang pamilya namin sa barangay nyo. Pagpapakilala ng batang lalaki kay Leo. Pansin ko nga, bagong salta ka. Kilala ko na kasi halos lahat ng mukha ng mga bata rito sa lugar namin. Ako naman si Leo. Akin ang teritoryong ito. Pagmamalaki ni Leo habang itinuturo ang lawak ng lugar. Bakit ka nga pala nila hinahabol? Tanong naman niya kay John. Kasi kahapon, pagkalipat namin, akala ko makakahanap agad ako ng kaibigan. Nagpunta ako sa court at nakita ko nga silang nagbabasketball. Napunta sa akin yung bola, pero dahil nakasanayan ko sa lugar namin ang larong soccer, sinipa ko ito at natama ng isa sa kanila na ang pangalan ay Binoy. Mabuti at dumating ang papa ko, tinawag ako nito. Pero inabangan pa rin nila ako kanina, kaya hinabol nila ako na makita nila ako naglalakad. Mahabang paliwanag nito. Tumambay muna si John kasama si Leo sa kubo. Inalok siya ni Leo na kumain ng kamuting kahoy na nilaga. Lumipas sa mga araw, naging matalik na magkaibigan sina Leo at John. Hindi nag-aaral si Leo. Ayaw nitong pumasok sa paaralan. Kaya naman tuwing hapon pagkagaling ni John sa eskwelahan ay dumidiretso siya kay Leo sa kubo gaya ng kanilang pag-uusap. Sinubukan ni John na ituro kay Leo ang mga natutunan niya sa school. Magkasing edad lang noon sila John at Leo. Parehong 11 anyos. Mahirap lang si Leo. Ulila sa ina at may amang laging lasing at lagi siyang pinagbubuhatan ng kamay. Samantalang si John naman ay lumaking na ibibigay ang gusto niya. Nag-iisang anak ng pulis at teacher. Laging isinasama ni John si Leo sa kanilang bahay tuwing parehong wala ang daddy at mommy nito. Mahigpit kasi ang daddy ni John sa mga nagiging kaibigan nito. Kumain ka lang, huwag kang mahiya. Ihahanda ko lang yung mga pagkain ipapadala ko sa iyo. Alok ni John. Hindi na nga nagpapigil pa sa pagkain si Leo. Misa lang kasi siya makatikim ng ganoong kasasarap na pagkain. Palagi kasing kamoting kahoy, tinapay at ulam nito ay tuyo o kaya naman asin tubig. Kaya minsan natuto itong magnakaw sa palengke. Sa kubo, habang masaya nilang pinagsasaluhan ng mga pagkain galing sa bahay nila John,
Naging seryoso ang kwentuhan ng dalawa. Gusto ni Papa na maging pulis ako gaya niya. Kahit hindi naman ito ang pangarap ko. Malungkot na saad ni John. Ikaw, Leo, may pangarap ka pa? Tanong pa niya. Ako? Hindi ko alam kung anong gusto ko sa buhay. Pero siguro sa ngayon, ang tanging pangarap ko ay magkaroon ng masayang buhay katulad mo. Nakakainggit ka, John. Pero masaya pa rin naman ako sa ganitong araw-araw na sitwasyon ko. Ang pangarap ko talaga ay maging isang sundalo. Wika ni Leo. Tumayo si Leo at ginawa ang galaw ng bumabaril na sundalo gamit ang laruan ni John na baril-barilan. Natatawa naman sa kanya si John at kinuha rin nito ang isa pang laruang baril-barilan. Ang dalawa ay masayang naglaro, paikot-ikot sa kubo. Nagpatuloy ang pagkakaibigan nila hanggang sa araw ng graduation ni John sa elementarya. Inaasahan nitong manonood si Leo. Ngunit ng mga oras sa pupunta na si Leo ay hinarang siya ng grupo nila Binoy. Saan ka pupuntang bata, ha? Di ba sinabi ko naman sa'yo na kapag nalaman kong tinutulungan mo ang batang yun, ay idadamay kita sa galit ko sa kanya? Galit na tura ni Binoy habang hawak ang damit ni Leo. Ano bang kinagagalit ko sa kanya? Ang tagal na nun ah, pasigaw na tanong ni Leo. Dahil mayaman sila at tayo Leo, tayo ay mahirap lang. Naiinis ako sa hindi pantay na pagtrato ng mayayaman sa ating mga mahihirap. Ang tatay ng batang kinakaibigan mo ay pinakulong ang kuya ko dahil sa pagnanakaw lang ng wallet. Sagot ni Binoy. Nagnakaw naman pala ang kuya mo eh. Dapat nga lang ikulong siya. Ano ba gawain ng pulis sa tingin mo? Pilyong saad ni Leo. Makinig ka mabuti, Leo. Tigilan mo na ang pakikipagkaibigan sa kanya. Kung gusto mo maging payapa at bawat araw niya sa barangay na ito, inaalala lang kita, Leo. Kami ang tunay mong mga kaibigan. Pagbabanta muli ni Binoy. Dahil nakita ni Leo ang pagpupursigi ng kaibigan sa pag-aaral, ay naisip nga niya kung lalayuan niya si John, ay titigilan na nga rin ng grupo ni Binoy ang panggugulo kay John. Ito ang kondisyong na pagkasunduan nila. Naghintay si John hanggang matapos ang graduation niya. Ngunit walang Leo ang dumating. Nalungkot siya, kaya naman pinuntahan niya ang kubo nito. Naabutan ni John si Leo at ang grupo ni Binoy na magkakasama. Leo, bakit kasama mo sila? Nagtatakang tanong ni John. Umalis ka na, John. Hindi na kita gusto maging kaibigan. Pagtatabay ni Leo sa kanya. Pero, bakit? Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? Ang akala ko ba hanggang sa pagtanda natin magiging magkaibigan tayo? Ito nagdala nga ulit ako ng mga pagkain. With honors ako, Leo. Itong isang medal ko para sa'yo to. Naiiyak na saad ni John. Ngunit para tumigil na si John, kahit labag sa loob ni Leo, ay kailangan niyang pagsungitan ito. Sinuntok niya sa mukha si John at sinigawan. Ipinakita niyang galit siya sa kaibigan para lang umalis sa ito. Nagtatawa na naman ang grupo ni Binoy na nanonood sa eksena ng dalawang magkaibigan. Tumakbo papalayo si John. Naiwan nito ang supot ng pagkain, medalya at ilang larawan nilang magkaibigan na pinalaminate ni John. Napaupo si Leo habang pinagmamasdan ang masasayang araw nilang magkaibigan sa mga larawan. Tangi ito ang itinatago ni Leo bilang alaala niya. Mula noon ay hindi na nga nagpunta ng kubo si John. Wala na itong paramdam kay Leo. Nabalitaan na lang ni Leo na bumalik na Maynila ang pamilya ni John para doon na ipagpatuloy nito ang pag-aaral. Lumipas ang 15 taon, isa na ngang ganap na pulis si John. Isang tapat, mahusay at mabait na pulis si SPO1 John. Maraming beses na rin siyang nasabak sa mga mahihirap na misyon.
Isang araw, habang nasa loob ng sasakyan si John kasama ang kanyang partner at nagmemeryenda, napansin ni John ang isang lalaki na nakaitim na hoodie jacket. Pinagmasdan niya ang kakaibang kilos ito. Nakabuntot ang lalaki sa isang matandang babae na namimili ng gulay. Maya-maya na magkaroon ng pagkakataon ng lalaki, ay hinablot niya ang bag ng matandang babae. Agad naman lumabas ng sasakyan si John at naiwang nagtataka ang partner niya. Tigil! Tabi! Tabi! Tumigil ka! Sigaw niya habang hinahabol ang magnanakaw. Pumasok ang magnanakaw sa isang masikip na iskinita hanggang sa wala na itong madaanan pa. Na-corner na ni John ang lalaki. Hinihingal na bumuntot ng patalim ang lalaki at gusto nitong labanan si John. Ibaba mo yung armas mo at sumuko ka na. Pag-usapan natin ito ng maayos. Mahinahong saad ni John. Tanga ba ako para maniwala sa'yo? Hinihingal na wika nito. Pabayaan mo lang ako. Kailangan ko ang perang ito. Pakiusap. Pwede ka namang lumaban ng patas sa buhay. Maraming marangal na trabaho ang pwede mo namang pasukan. Bakit kailangan mo pa magnakaw? Nararamdaman kong hindi ka masamang tao. Kaya sumuko ka na at tutulungan kita. Pangako yan. Pangungumbinsi ni John. Pag nanakaw lang naman ang ginawa ko, bakit kung pasukuin mo ko para ako nakapatay? Hayaan mo na lang akong makatakas. Ito, ibabalik ko na ang bag. Hinagis ang lalaki ang bag at nakiusap ito na hayaan makawala. Kinuha ni John ang bag at pinagbigyan ng lalaki. Napansin kasi niya ang tila pamumutla nito at paghawak sa tagiliran. Naawa siya dito. Hindi pa nakalayo ang lalaki ay natumba na ito. Nawalan ito ng malay. Agad na tinulungan ni John ng lalaki. Sakto naman dumating ang kanyang partner. Naibalik sa matandang babae ang bag. Walang kahit anong bagay o pera ang nawala dito. Nagmadaling isinakay ni John ang walang maling na lalaki sa kotse nila. Inisip nila na matandang babae na nabaril ng pulis ito, dadalhin sa police station. Teka, ano yan? Balak mo bandalhin sa ospital ang masamang tao na yan? Pagtatakan tanong ni Lorraine. Pulis tayo. Hindi kriminal, Lorraine. Hindi rin dapat tayo basta-basta nanguhusga base lang sa nagawa nila o itsura. May nararamdamang sakit ang lalaki ito, kaya kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Paliwanag niya. Napansin ni Lorraine ang pagiging seryoso nito, kaya naman sumang-ay na lang din siya. Sa ospital ay hinintay nila ang sasabihin ng doktor na sumuri sa lalaki. Nakaposas pa rin ito para sa masigurong hindi ito tatakas kapag nagkamalay na. May sakit ang lalaki sa tiyan, ulcer. Na magkamalay ay kinausap ito na maayos si John. Kamusta? Masakit pa ba ang tiyan mo? Pag-aalalang tanong niya sa lalaki. Napatingin ang lalaki sa name tag ng mabait na pulis at napatulala sa itsura nito. John? John, ikaw na ba yan? Tanong ng lalaki sa binatang pulis. Bakit? Kilala mo ba ako? Panguusisa naman ni John. Ako ito, si Leo. Yung kaibigan mo siga dati. Nagulat si John sa pagpapakilala ng lalaki sa kanya. Pinagmamasdan niya ang mukha nito at naalala ang kabataan niya. Leo? Anong nangyari sa'yo? Tanong muli niya. Patawarin mo ko, John. Kung na mga panahong yun, pinagtabuyan kita. Ang totoo niyan, alam ko. Ginawa mo lang naman yun para tigilan na ako ng mga lokong yun. Hindi ako kailanman nagtanim ng galit sa iyo, Leo. Bumalik ako noon pagka-graduate ko sa college at sinubukan kong hanapin ka. Pero yung kubo natin tinatambayan, wala na at may bagong bahay nang nakatayo roon. Akala ko pa nga, sa inyo na yung bahay na yun eh. Ang sabi ng mga nakakakilala sa iyo, matagal ka na daw lumay sa lugar ninyo nung masangkot kayo nila Binoy sa kasong pagnanakaw. Paliwanag ni John sa kaibigan. Marami nangyari.
Huhulihin mo pa rin ba ako? Bakit ko pa tinanong gawain niyo pala ng mga pulis na humuli ng mga masasamang tao. Ani naman ni Leo. Pero hindi ka masamang tao para sa akin, Leo. Bumalik tayo sa dati. Tutulungan kitang magbago. Nakangiting alok ni Chan sa kaibigan. Tapos ay inabot ang kamay niya para makipag-shake hands sa kaibigan. Napaiyak naman si Leo sa mga sinabi ni Chan. Hindi masamang tao si Leo. Kinailangan niya lang gawin ang bagay na yon dahil sa ganung paraan siya namulat. Isinama naman ni Chan si Leo sa apartment nito at doon ay pinakain at pinigyan ng mga damit na hindi niya sinusuot. Nakiusap din siya kay Lorraine na huwag ipaalam sa pulisya ang ginagawa niyang pagtulong sa magnanakaw dahil alam niyang mabuting tao talaga ang kaibigan. Naging kaibigan din ni Leo si Lorraine. Makalipas ang isang linggong pagpapagaling ni Leo sa bahay ni Chan, unang ginawa ni Chan ng pag-aasikaso sa mga mahalagang papel ni Leo. Sunod ay sinamahan niya itong mag-enroll sa ALS o Alternative Learning System para makapagsimulang tuparin ang pangarap nito sa buhay. Nanatili sa tabi ni Leo ang kaibigan niya si Chan hanggang sa makatapos din ng pag-aaral si Leo. Si John din ang nagsabit ng medalya ni Leo sa stage. Nang malaman ng marami ang naging kwento ng dalawang magkaibigan ay naantig ang lahat. Naging inspirasyon din sila ng mga kabataan. Naging ganap nga na sundalo si Leo. Natupad ni Leo ang mga pangarap sa tulong ng dating kaibigan. At ngayon ay pareho nagsisilbi sa mga tao at sa bayan. Maraming salamat at nagkakilala tayo noon. Siguro, sinadya talaga ni Lord na magkita tayo sa kubo na yun dahil alam niyang sa huli ay magtutulungan tayo. Nakangiting wika ni Chan habang nakaakbay sa kaibigan. Magkaibigan hanggang kamatayan. Nang umulan ay nagtampisaw ang dalawa. Waring mga bata na naglalaro sa ulan, nagkahabulan, nagtatawanan at humiga sa kalsada. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!